Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel na may natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, Bakit po? Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, Tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli kay Eli at sinabi, Narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, Magsalita po kayo, nakikinig po ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hayin at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiyapid, kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiyapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala.
Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap nyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin nyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Aleluya, aleluya. Natagpuan ang Mesiyas ng kanyang naghahanap. Siya'y pag-ibig na matapat. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila sa kanya tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salita na ito ay, "Guro, halika kayo at tignan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan, at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Noong magka-ikaapat na ng hapon, ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan ay sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niya at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipapangalan ko sa iyo ay Cephas." Ang katumbas ng ngalan na ito ay Pedro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Una po sa lahat, ako ay nagpapasalamat palagi sa inyong mga sumusubaybay sa atin sa online dito sa ating mga misa. At maraming salamat din po sa ating mga bisita na kahit na napakalayo ng kanilang mga pinanggalingan, sila po ay nag-e-effort para makisalo sa ating banal na misa. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Paano po ba natin dapat unawain ang buhay natin? Alam ko marami sa inyo nalilito dahil sa mga problema. Alam ko din po marami sa inyo ang naliligaw. Marami po ang nawawala at marami din ang nagwawala. Ano ba ang buhay na ito? Para mas maunawaan niyo po ang buhay na ito, itong tandaan niyo. Ang buhay ng tao ay parang sasakyan. Ang sasakyan may katawan. Ito po yung physical na katawan din natin. Kailangan alagaan mo yung katawan ng sasakyan para umandar ng mabuti. Amen? Pag pinabayaan mo yung sasakyan, kahit na anong gawin mo dyan, hindi aandar. At ganyan din po sa buhay na ito. Pabayaan mong katawan mo, magkakasakit ka, hindi mo magagawa yung iyong mga responsibilidad at obligasyon. Amen? Pero sa loob ng sasakyan, meron dapat nagmamaneho. Amen? Dahil kung walang magmamaneho, hindi rin po gagana, aandar ang sasakyan. Amen? Pero meron dapat nakasakay doon sa sasakyan.
there is the passenger. Yung nagmamaneho sa buhay na ito, sino? Yun yung tanong. Ang isip nating mga tao. At sino naman ang pasahero? Yan po yung ating kaluluwa. Minsan, ang isip ng tao, siyang nagdidikta sa katawan at ng kaluluwa. Di po ba? Pero madalas, hindi tama lahat ng ating naiisip. Nagmamarunong madalas ang ating isip. Tandaan niyo po yan, hindi dahil iyong naisip, tama na. Ano ang pinakatama? Yung sinasabi ng iyong kaluluwa. Kaya napakahalaga na araw-araw that we should be soul-searching ourselves. Para saan ang ating pananalangin? Hindi lang para makipag-isa, makiugnay sa Diyos. Pero pag tayo ay nagdarasal, kailangan nating makinig sa ano ba ang sinasabi ng ating espiritu. Dahil ang ating mga espiritu ay parte ng espiritu ng Diyos. Hindi ka magkakamali pag nakikinig ka sa iyong espiritu. Amen? Pero dalawa pa pong mahalagang detalye. Dalawang mahalagang katotohanan na kailangan nyo din pong maunawaan at maintindihan. Ano po yon? Una, kailangan mong matandaan, ang sasakyan mo sa buhay na ito ay hindi sa'yo. Pinahiram lang yan sa Diyos. Amen? Kaya nga, pag nasisira ang buhay mo, anong kailangan mong gawin? Ibalik mo dun sa may-ari para hindi ka mahirapan. Kailangan mong patulong ito, pagawa ito sa may nagmamay-ari. Sino pong nagmamay-ari ng buhay na ito kung hindi ang Diyos? Pero pangalawa, kung tayo ay nabubuhay dito sa mundo, kung tayo naglalakbay, mahalaga na alam natin kung saan tayo dapat papunta. Dahil kung hindi mo alam ang iyong paroroonan, kung hindi mo alam ang iyong destination, ano pong mangyayari sa inyo? Masasayang lang ang iyong buhay, masasayang lang ang iyong lakas. Ano pong mangyayari sa sasakyan kung umaandar ito, pero ito po ay walang pupuntahan? Mauubos lang po ang kanyang gas, masisira lang ang sasakyan. Yan yung dahilan bakit yung iba sa atin sira ang buhay. Kasi basta't lang sila buhay, humihinga, umiiral, pero hindi nila alam saan ba ang kanilang pupuntahan, saan ba ang kanilang paroroonan. A lot of us are confused of our destination. Kaya napakahalaga po ng tanong ng ating Panginoon ngayon sa atin. Ano ba ang inyong hinahanap? What are you searching for? Are you really clear for the things that you want in your life? Do you know where you are going? At yan bang iyong hinahanap, tunay bang makakabuti sa iyo? Yang bang iyong hinahanap, tunay bang makakapagbigay ng kaligayahan sa Diyos? Baka makalimutan po natin na tayo pong mga Katoliko at Kristiyano, isa lang ang dapat nating palaging hinahanap. Ano po? Ang maging banal. Palaging priority natin pera. Palaging priority po natin health. Palaging priority po natin relationship. Pero sa totoo po, ang number one dapat hinahanap natin ay ang maging banal. Ibig sabihin, ang maging malapit sa Diyos, ang magkaroon ng buhay kasama ang Diyos. Now the question is, how can we be more holy? Ito po, kailangan meron tayong tatlong palaging hinahanap sa ating buhay. Daily, you should search for these three things so that your life can become more holy and happy. Ano po yung tatlong bagay na ito? Number one, always search in your life to be inspired. Seek to be inspired always, daily. Alam niyo po, ayon sa mga doktor ngayon, ang isip ng tao, ang utak daw ng tao, nagiging healthy. Paano? Kung inspired ka. Alam na po natin na kung kakain ka ng mabuti, ng healthy, kung ikaw ay mag-e-exercise, kung iiwas ka sa stress, magiging healthy ang iyong pag-iisip, ang iyong utak. Pero yan po yung bago nilang na-discover. Pag nai-inspire daw ang isang tao, lumalawak yung kanyang kaisipan. Gumagaan ang kanyang nararamdaman sa kanyang ulo. Nagiging healthy daw po yung ating mga brains, yung ating mga utak. Pag meron kang natutuklasan na nakakapag-inspire, nakakamotivate, nakakapagbigay sa iyong kaisipan.
So napakahalaga po niyan, mga kapatid, na wag natin bigyan ng pansin palagi ang ating mga problema, ang ating mga stress, ang ating mga pagsubok, araw-araw. Kasi pag yan ang iyong iniisip, mahihilo ka. Hindi po ba? Hayaan mo yung mga problema mo dahil aalis din yan. Walang magandang maitutulong ang iyong pag-iisip sa problema. Amen? Pero pag inspired ka, makikita mo na magiging mas klaro ang iyong pag-iisip, mas humahaba ang iyong buhay pag inspired ang iyong mga nakikita. Kaya magandang itanong po natin sa ating sarili, pagkagising ko, ano bang unang hinahanap ko? Yung aking cellphone, yung aking asawa, paano ako makakabayad ng utang? Does these things inspire you? If the things in your life do not inspire you, then leave because they are not helping you. If the things in your life depresses you, then leave because it will not extend your life. Isa po sa palaging makakapagbigay ng inspirasyon sa atin, ang salita ng Diyos. So umagang-umaga pa lang, the first thing that you should seek is the Word of God. Gusto mo din maging inspired araw-araw? Anong kailangan mong gawin? Magpasalamat ka. Be grateful even for small things, for simple things in your life. Amen? At ano po ang inspirasyon? Saan manggagaling din ang inspirasyon ng ating buhay? Sa banal na Espiritu. Kaya isa pong magandang dasal po yan araw-araw. Come, Holy Spirit. Pag nasa iyo ang banal na Espiritu, may problema ka, tutulungan ka niya na magkaroon ng sagot sa iyong problema. Amen? That is the first. Seek to be inspired always, daily. Pangalawa, seek to understand, not to be right all the time. Napakarami po mga nagme-message sa akin, nagtatanong, Father, ano po yung masasabi nyo tungkol dun sa 299 engagement ring? Alam nyo po ba yon? Yung issue na yon? Doon po sa mga hindi nakakaalam, ito po yung kwento. Meron pong isang babae, si Ate Girl, nag-post po sa Facebook, sa TikTok, sa social media. Nagtatanong sa mga tao, na kung tama ba yung kanyang nararamdaman kasi nalulungkot siya. Nag-engage daw po yung kanyang boyfriend. 8 years na po sila. Pero nung binigay yung sing-sing, na curious itong babae, hinanap po siya Shopee. Doon niya nalaman yung halaga ng kanyang sing-sing. 299 pesos lang daw po ito. At sabi niya, yun lang ba yung halaga ko sa aking boyfriend? Kung talagang mahal ako, dapat ibibili ako ng mas mahal na sing-sing. Tama ba itong aking nararamdaman? So nagtatanong po, opinion sa mga tao. Ako po, hindi ako agad sumagot. Kasi gusto ko pong malaman yung side ng lalaki. Ito po, nag-post din po yung lalaki, yung kanyang fiancé. At sabi niya, nahihirapan po siya sa kanyang buhay dahil breadwinner siya, nag-i-struggle din siya sa kanyang buhay dahil marami din siyang responsibilidad. Kahit na 299 lang yung sing-sing na iyon, walang katumbas yung pagmamahal na binigay niya dun sa babae for the last 8 years. Yun po yung tanong nila. Sino po yung tama dun sa dalawa? Yung babae o yung lalaki? Ano daw po ang magandang gawin ng dalawa? Ano po ang sagot ko? Ayoko pong sumagot. No comment po ako. Kasi sa totoo, hindi pa rin po natin alam yung kwento ng bawat isa kahit na meron po silang sinulat. Kasi pag nagbigay ka ng sagot ng iyong opinion, naghuhusga ka na. Tingnan niyo po yung nangyari dito sa dalawa. Nagkahiwalay na po sila kasi ang dami po mga tao na sumasawsaw sa issue. Ang dami po mga tao nagbibigay ng kanilang opinion. Wala naman pong masama sa pagbibigay ng opinion, pero minsan, mas maganda na umunawa muna bago ka magsalita at maghusga, magbigay ng sarili mong opinion. Napakarami po kasi sa atin, gusto lang maiparinig, maipakita na tama tayo. Hindi po ba? Yan po yung pride natin . Gusto natin tayo yung tama, gusto natin tayo yung naririnig, pero may nakakalimutan po tayo. May mas mahalaga pa. Ano po ang mas importante? Yung umunawa ka. Ang sabi nga, huwag kang maghahanap ng tao na maiintindihan ka. Ang hanapin mo, yung tao na kahit na hindi ka naiintindihan, hindi ka niya iiwan. Amen? Because not all of the time, we will understand people. But what is important is that we are faithful to people.
Nakakasakit po sa ibang tao pag tayo agad naguhusga. Nakakasakit po sa ibang tao pag agad tayong nagsasalita, gumagawa tayo ng sarili nating opinyon sa kanila. Kamukha na lang po kamakailan. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo din po, kababayan natin. Nag-host sa Golden Globes si Jokoy. Napakarami din po mga negative reviews. Mismong sa mga ibang kababayan natin, denounce siya. Pangit daw po yung kanyang ginawa. Hindi daw po siya magaling. Kulelat daw po siya doon sa kanyang pag-hosting. Pero kung uunawain mo yung tao, binigyan lang daw po siya ng 10 days para mag-prepare doon po sa kanyang hosting. Isipin niyo po yun, 10 araw lang pagkatapos yung mga makakaharap mo, mga big shot, Hollywood stars, mga mayayaman, mga milyonaryo, bilyonaryo. Pero naglakas siya ng loob. Hindi po siya sumuko. Hindi po siya umurong. Pero tingnan niyo po yung mga mismong mga ibang kababayan natin. Sila pa yung unang naghuhusga. Sila pa yung unang nangungutya, nanlalait sa kanya. Nakakalungkot po ito. Di po ba? Kung gusto mong maging banal, kung gusto mong maging mabuti, unahin mong mag-unawa sa iba bago ka maghusga. Kung gusto mong maging banal at mabuti, unahin mong makinig bago ka magsalita. Yan po yung kailangan ng ating mundo. Yan yung kailangan ng ating buhay. Hindi po ba? Kayo po mga mag-asawa, tanungin ko po, bakit kayo nag-aaway? Kasi nauuna pa yung inyong pagsasalita, yung inyong paghuhusga sa ginagawa ng iyong asawa kesa sa inyong pakikinig, kesa sa inyong pag-unawa. Mga kapatid, gusto niyo po bang maging masaya ang iyong buhay? Gusto po ba natin na maging payapa ang ating mundo? This is the second thing that we should seek and search always. Seek first to understand before you judge. Seek first to listen before you talk. Yan po yung pangalawang daan sa kabanalan. Third and last, seek to be with God always. Sikapin natin, hanapin natin na palaging manatili kasama, kaugnay ng Diyos. Alam ko po mahalaga na gawin natin ang kagustuhan ng Diyos. Pero tandaan niyo po ito, hindi mo magagawa ang kagustuhan ng Diyos kung hindi mo alam ang kagustuhan ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? You cannot do the will of God if you do not know the will of God. At paano mo malalaman ang kagustuhan ng Diyos? Makisama ka muna sa Kanya. Mamuhay ka muna kasama ng Diyos. Kilalanin mo muna ang Diyos. Kaya nga po, tignan nyo sa ating ebanghelyo. Sinikap ni San Andres, napuntahan, lapitan, saan nakatira ang Panginoon? At sabi ni Jesus, come and see. Pumasok siya doon sa kanyang bahay, nanatili siya doon sa kanyang tahanan na maghapon. Mas mahalaga po, unang-una, yung ating relasyon sa Diyos bago natin gawin ang kagustuhan ng Diyos. Tingnan niyo po, isa din pong problema yan ng napakaraming relasyon natin. Hindi ibig sabihin ikaw ay nagtatrabaho na mahal mo na ang iyong pamilya. Amen? Hindi naman pera lang ang kailangan ng iyong pamilya, ng iyong asawa. Hindi po ba? Ano talagang kailangan nila? Hindi mo malalaman yan kung hindi ka mananatili sa kanila. Where do you spend most of your time? Puro trabaho? Gaano katagal yung oras at panahon na nandun ka, sama-sama kayo? Napakarami po sa atin naghahanap po ng kayamanan. Wala pong masama dito. Pero bakit naghahanap ng kayamanan? Gusto lang ma-impress yung ibang tao. Di po ba? Marami po sa atin dyan. Gustong magkaroon ng pera para magyabang. Tandaan niyo po ito. That jewelry only impresses poor people. Beautiful shoes only impresses poor people. A beautiful car only impresses poor people. A big house only impresses poor people. An expensive tablet, gadget only impresses poor people. Pero pag kayaman-yaman mo man, malayo na ang iyong narating sa buhay. You may impress people, but you will never impress God. Amen? Maaaring mapapabilib mo ang mga mahihirap, ang mga ibang tao, mga taong nakababa sa iyo sa pamamagitan ng iyong kayamanan, sa pamamagitan ng iyong mga narating sa buhay. Pero tandaan niyo po, hindi sa pamamagitan ng kayamanan natin mapapabilib ang Diyos. How do you impress God? First, by loving Him. Second, by loving who He loves. Other people, most especially the poor. Ang pinakamahalaga na dapat hanapin natin
at bigyan ng pansin. Nagiging masaya ba ang Diyos sa aking ginagawa? Aanuhin mo yung bilib ang ibang tao sa iyo sa buhay na ito. Pag natapos na ang buhay na ito, sino makakaharap natin kung hindi ang Diyos? Maaaring sa buhay na ito, nakangiti ang ibang tao sa iyo, inggit na inggit sa iyo. Pero pag natapos ng iyong buhay, pag nakaharap mo na ang Diyos, makikita mong mukha niya nakasimangot sa iyo. Anong ibig sabihin? Makakapasok ka pa ba sa langit dahil sa iyong mga ginawa? Mga kapatid, the most important thing to do is to be with God. Do you want God to be impressed with you? Then start to have a good, loving relationship with Him and to the people that God loves. Hindi mo magagawa ang kagustuhan ng Diyos kung wala kang ugnayan at relasyon sa Diyos. Huwag mo lang hanapin yung iyong gusto, pero hanapin mo kung ano ang gusto ng Diyos. Dahil pag sinusundan mo ang kagustuhan ng Diyos, anuman ang gusto ng iyong puso ay ipagkakaloob niya. Mga kapatid, ang tawag po sa ating buhay ay maging banal. How can you become more holy and happy in this life? First, seek to be inspired always. Seek to understand, listen, rather than judging, rather than being right, and seek to be with God always. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Yamang naliwanagan tayo sa salita ng Diyos at napatibay sa ating pasiyahang gawin ang nakakalugod sa Panginoon, idalangin natin sa Kanya ang ating mga kahilingan, ating itugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, patuloy nawa siyang maging ilaw ng katotohanan at tagapagtanggol ng kalinisang puri. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng mga pinunong espiritual, naway patuloy tayong maliwanagan sa kanilang pangaral at mabigyang inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa ating pamayanan, naway gampanan nila ang kanilang tungkulin ng bukas loob at tapat sa pagsunod sa halimbawa ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, patuloy mo kaming tinatawag upang maging asin at lupa at liwanag ng mundo. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang biyayang tuwi na maging asin at liwanag sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnay namin sa iyong wag magwakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, ni hahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naghihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere ad donum Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et totus noster, cibus et totus noster, in itinere ad donum Dei. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan na pangkaluluwa. Alalahanin po natin ang ating mga kapatid ngayon na may kapansanan, sakit at malubhang karamdaman. Pinapanalangin natin sila sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, ipinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo po sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo po sila kapag pinaghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila sa tuwing nagkakasakit. Alawin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalaga nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang huwag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat na ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, padaluyin mo sa aming batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay makaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tatlong bagay ang kailangan nating araw-araw na hanapin. Seek to be inspired. Dahil kung inspired ka, kahit na ano ang iyong pagsubok o problema ngayon, magkakaroon ka ng lakas at ganang magpatuloy. Amen? Seek to understand, to listen, rather than to judge, rather than to be right. Nakakasakit sa kalooban ng iba pag agad mo silang hinuhusgahan, pag agad mong pinaparamdam na mas tama ka kesa sa kanila. Nagiging mas banal tayo
kapag tayo ay nagpapakumbaba, naguunawa at nagpapatawad sa iba. Amen? But thirdly and lastly, seek first to be with God before you do His will. Marami sa atin pumupunta sa simbahan, humihiling, pero wala naman relasyon o ugnayan sa Diyos. Mas mabilis kang mapagkakalooban ng Diyos kung kakilala ka niya. Kaya nga, let us seek to improve our relationship with God. Mga kapatid, ang tawag sa atin ng Diyos, maging banal. Maging kamukha natin siya, maging mas malapit pa sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo ay inaanyayahan ng Diyos ngayong araw na alisin sa ating isip at puso ang galit at pagkamuhi. Isang nagiging hadlang ng ating pagpapala ay ang ating tinatanim na sakit ng loob sa iba. Maririnig natin sa Ebanghelyo ang paanyaya ng Diyos na kung tayo ay mag-aalay at sasamba sa Kanya, at maalala natin na may sakit tayong loob sa ating mga kapatid, bitawan muna natin ang ating alay, puntahan, lapitan ang taong nakasakit sa atin, at makipag-ayos tayo sa kanila. Mga kapatid, isang naninira ng ating buhay ay ang ating galit. Kaya naman hilingin natin sa pamamagitan ng dasal na mabitawan natin ang ating mga galit, inis, at hinanakit sa mga pagkakataon na kung saan nanatiling matigas pa rin ang ating mga ulo, naging matigas na ang ating puso, at ayaw natin magpatawad sa iba. Magpakumbaba tayo, hilingin natin ang lakas mula sa Diyos, Kanyang pagpapatawad, para tayo maging karapat-dapat na makatanggap sa Kanyang banal na katawan at dugo, at sa pamamagitan nito, magkaroon tayo ng lakas ng loob din na magpatawad sa iba. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya na mga makasalanang nagsisisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kaming maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis
ay magbunga ng wagas ng pagmamalasakit. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niyang noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y tinggin, pagkat ako ay tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, higit pa, sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyong dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasamaan. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sinabi ng Poong Mahal, kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at ng mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos." Narinig ninyo na nung una inutos sa mga tao, "Huwag kang papatay. Ang sino mang nakakamatay ay mananagot sa hukuman." Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sino magsabi sa kanyang kapatid, "Ulol ka," ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob ang iyong kapatid sa iyo, iwanan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At patuloy pa rin po nating pinagdarasal ang ating mga kapatid na may sakit, may kapansanan, mga nadidepress, mga nalulungkot at mga nag-struggle sa kanilang buhay dahil po sa kanilang mga iba't ibang pagsubok. Naway sa lahat po na may dinadalang bigat, hirap, sakit at suliranin, kumapit lang po kayo palagi sa Diyos. May tanong lang po ako sa inyo. Masama po bang magalit? Ano po sa tingin nyo? Is it a sin to get angry? Kung pinagbibintangan ka sa isang kasalanan na hindi mo naman ginawa, mapipigilan mo ba na magalit? Di ba hindi? Kung chinichismis ka, sinisiraan ka ng mga katrabaho mo, habang ikaw naman, nananahimik ka lang at ginagawa mo ang iyong obligasyon, mapipigilan mo ba ang magalit? Di ba hindi? Kung nalaman mo na ang best friend mo pala, siyang kabit ng iyong asawa, mapipigilan mo ba ang magalit? Di ba hindi? Kung nakikita mo na sinasaktan ng tatay mo, ang nanay mo, minumura niya, mapipigilan mo ba ang magalit? Di ba hindi? Kung in-scam ka, yung pinagpaguran mong pera, nakuha, habang hinahabol mo, nakikiusap ka na, umiyak ka na, hindi mo na maibalik yung nawalang pinagpaguran mong pera. Mapipigilan mo bang magalit? Di ba hindi? Kung binubuli yung anak mo sa school at pagkatapos nung nagharap-harap kayo, pinapanigan pa ng principal yung mga nagbubuli sa anak mo, mapipigilan mo bang magalit? Di ba hindi? Mga kapatid, hindi po masama ang magalit. Pero ang tanong, ano ang gagawin mo sa iyong galit? Kasi po kahit sa Biblia, hindi po binabawal ng Diyos na magalit tayo. Nung ginawa tayo ng Diyos, kasama ang ating mga emosyon, ang ating mga nararamdaman. Tao tayo! Hindi po tayo makina, hindi po tayo gamit, hindi po tayo robot. Natural lang sa atin ang magalit. Pero ang tanong, pag nararamdaman mo na lumalabas yung iyong galit, ano ang gagawin mo dyan? Pinapaalala nga sa Ephesians chapter 4 verse 26. Sabi po, turo ni San Pablo, if you are
angry, let it be without sin. Magalit kayo, pero umiwas kayo sa pagkakasala. Kung nga po ang ating Panginoong Hesukristo, di ba? Basahin niyo man ang mabuting balita, ang Biblia. Marami din pong mga pagkakataon na nagalit siya. Kanino galit ang ating Panginoong Hesukristo? Galit yan, unang-una sa mga hipokrito, sa mga plastic, doon sa mga nagbabalat kayo. Galit din po ang ating Panginoon sa mga matatakaw sa pera. Kung maalala nyo yung kwento ng ating Panginoon, pumasok siya sa templo. Anong nakita niya? Parang palengke. Hindi po ba? Napakarami daw ng mga nagpapalit ng pera, ng mga nagninegosyo. Nagwala ang ating Panginoon, pinagtataob niya yung kanilang mga lamesa. Gumawa pa nga siya ng latigo. Ayaw niya sa mga gahaman matakaw sa pera. Galit din si Jesus sa mga matitigas ang puso, sa mga ayaw magpatawad, sa mga ayaw magbago, sa mga walang awa, sa mga nahihirapan. Galit din si Jesus sa mga nagpapabigat sa ibang tao. Ano ang turo niya? Kaya nga ayaw niya mga Pariseo kasi sabi niya, pinapabigat nila ang buhay nila, niyayaya nila sa pananampalataya, pero ang dami nilang pinapagawa sa kanila doon sa batas na hindi na nakakatulong sa kanila sa paglapit sa Diyos. At nagagalit din si Jesus sa mga mayayabang, mapagmataas at nagmamalinis. Isang ayaw na ayaw ni Jesus yan. Kapag nakikita niya mga Pariseo, nakala mo nagsisino-sino, ayaw aminin na sila ay merong mga pagkakamali. Pinapakita nila sa mga tao na sila ay perpekto. Pero, di ba, sabi din ni Jesus, walang perpekto kung hindi ang Diyos lamang. Hindi masama ang magalit. Kasi kahit ang Diyos, nakakaramdam din ng galit. At kung tayo ay galing sa Diyos, hindi rin malayo na habang tayo'y nabubuhay, makakaranas tayo at makakadama ng galit. Ang masama ay kung anong gagawin mo sa iyong galit. Kaya yan ang tanong, kailan nagiging masama ang ating galit? 2 pagkakataon lang po. Tandaan niyo po ito. Nagiging masama ang iyong galit kapag sa pamamagitan ng iyong galit, ikaw ay nakakagawa ng kasalanan. Nagiging hindi tama ang iyong galit kung yan ang nagiging hadlang sa iyong paggawa ng mabuti. Halimbawa po, kung dahil sa iyong galit, ikaw na ay nananapok, nananadyak, naninigaw, at nagmumura. Ano ang sabi ni Jesus sa nabasa nating ebanghelyo? Ang mga nagsasabi na ulol sa kanila mga kapatid ay mapupunta sa gihena, sa impyerno. Nagiging masama ang galit kung dahil dito meron ng lumalabas na masama sa atin. Kung halimbawa ikaw ay nagmamaneho sa daan, meron kang nakagitgitan, uminit ang ulo mo, hinabol mo siya, binangga mo ang kanyang sasakyan, tinutukan mo pa siya ng baril, tinetreten mo siya, kasalanan yan. Kung dahil sa iyong galit, dyan sa iyong kapitbahay, nakita mo yung kanyang alagang manok, kinuha mo, ginawa mong tinola, kasalanan yan. Kung dahil sa iyong galit, sa iyong katrabaho, frame up mo siya, sinisiraan mo siya sa inyong boss. Kasalanan na yan. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na nagiging masama ang galit kapag meron na tayong ginagawang masama sa ating kapwa. Pero pangalawa, nagiging masama din ang galit kapag nagtatanim na tayo ng galit sa ating puso. Sabi ko nga po, di ba? Lahat ng ating mga emosyon, lahat ng ating mga nararamdaman, bisita lang natin yan sa ating buhay. Ganyan din po ang galit. Huwag niyo pong ititira ang inyong galit sa inyong isip at puso. Let go of your anger. Welcome it, yes, but please, let them go. Padaanin niyo lang po ang galit sa inyong buhay, sa inyong puso. Tandaan niyo po, di ba? Meron 3 baitang or 3 stages of anger in our life. Una, yung inis or irritation. Pangalawa, yung galit.
o anger. Pangatlo po yung sama ng loob o resentment. Natural lang po yung mainis. It is natural to get irritated. Bakit? Meron tayong pangangatawan, meron kang nararamdaman, meron kang sensation. Natural lang po ang magalit. Yan ay nagmumula sa ating isip, sa ating emosyon. Pero yung pangatlo, hindi na po normal yan. Pag nagtatanim ka ng sakit ng loob, hindi na po tama yan. Kasi po ang galit, alam nyo, 10 seconds lang po dapat maalis na yan. Kasi alam niyo po, ang galit hanggang 10 seconds lang po nananatili sa ating katawan, sa ating isip. Ngayon, pag hinahayaan mo na wag umalis yung iyong galit for more than 10 seconds, that becomes resentment. Pag hindi na umaalis ang galit sa iyo, pagkatapos sa 10 segundo, nagiging sama ng loob. At mag-ingat po kayo pag hindi na umaalis ang galit sa inyo. Kasi binubuksan mo na ang iyong kaluluwa sa demonyo, sa masama. Yan ang turo ni San Pablo. Sabi niya, do not allow the sun to go down on your anger. Pagkatapos nun, dinugtungan pa niya, do not give the evil one an opportunity. Sinasabi niya, pag nagtatagal ang galit sa tao, yan ang ginagamit na pintuan ng demonyo para makapasok siya sa iyo. My dear friends, if we allow anger to remain in our life, it will destroy us. At paano po nakakasira ang galit sa ating buhay? Dalawa po. Pag hindi na umaalis ang galit sa iyo, your anger will become bitterness. And when anger remains in you, you will have a hard heart. At pag puno ka ng pagkamuhi, pag matigas na ang iyong puso, mahirap nang magmahal. At pag hindi ka na nagmamahal, tandaan niyo po, hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging payapa, at mahirap maging mabuti. Meron pong isang lumapit sa akin, nagpapatulong, binubuksan ng kanyang puso. Hindi niya matanggap na nung bata siya, pinagbintangan po siya ng tatay niya, na ginastos niya yung pera na iniwan ng kanyang ama pambayad ng kuryente. Pero sa totoo lang po, bakit nawala yung pera? Kasi yung nanay niya, nalulung sa sugal, kinuha niya yung pera. Yung nanay niya, pinagbintangan siya, sinisisi yung kanyang anak. Dahil po nawala yung pera, yung tatay niya, pinaniwalaan yung kanyang nanay, inabuso siya, pinagpapalo, sinaktan. At dito po nagumpisa na magtanim ng sakit ng loob itong taong ito. Pero dahil po dito, naawa ako, kinekwento niya, nagkasunod-sunod po yung mga masasamang karanasan sa kanyang buhay. Ayaw niyang umuwi sa kanila dahil nagagalit siya sa kanyang ina, sa kanyang ama. Umalis siya dahil po dito. Nakipagbarkada siya, maaga po siyang nabuntis, nagkaroon ng anak, nagkaroon po isang trabaho na hindi niya mapagmalaki, isang trabahong hindi marangal. At kahit anong gawin niya sa kanyang buhay, para bang hindi po siya pinapalad. At tinatanong niya, Father, masama ba akong tao? Bakit nangyari sa akin ito? At pinaalala ko sa kanya, hindi ka masamang tao. Napasama ka lang dahil hinayaan mo ang galit manatili sa isip at sa puso mo. Mga kapatid, pagkaliit-liit man ng galit, pag tinanim mo yan, mag-uugat, tutubo, mamumunga. At wala pa pong naging magandang bunga ang tinanim na galit. Tandaan niyo po yan. Kaya nga po, napakaganda ng paanyaya sa atin na bago man tayo magdasal, bago man tayo mag-alay, bago man tayo magpuri sa Diyos, kailangan natin suriin ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan, ang ating mga damdamin. Meron pa ba akong galit? Kanino ako sumasama ng loob? O baka naman merong taong masama ang loob sa akin? Paano natin maaalis ang galit sa ating buhay? 3 bagay po, tandaan nyo, sa pamamagitan ng pagdarasal, pagpapatawad, at pakikipagkasundo. Kung nga araw-araw ang ating katawan, di ba, nagdi-detoxify, nilalabas po lahat ng dumi sa ating katawan. Sa ating ilong, nilalabas mo yung carbon dioxide. Hindi mo kailangan yan. Ang kailangan ng iyong katawan, oxygen. Sa iyong tiyan, nilalabas mo lahat ng dumi. Hindi kailangan ng katawan. Alam ng katawan yan, natural sa atin, ang mag-expel, magpaalis ng hindi nakakatulong sa kanya. Pero ang tanong, tayo,
Ine-expel ba natin, inaalis ba natin sa ating isip, sa ating puso, sa ating damdamin? Yung hindi tama, yung hindi mabuti, yung hindi na nakakatulong sa atin, lalong-lalo na ang galit. My dear friends, as our body detoxify, try to detoxify your mind, your heart, your spirit, your soul. Paano? Una, magdasal, magpatulong sa Diyos. Pangalawa, magpatawad. Pagpapatawad, hindi naman ibig sabihin na kakalimutan mo na yung masama na ginawa sa iyo. Pag nagpapatawad ka, ang kinakalimutan mo lang yung masamang nararamdaman mo. Pag nagpapatawad ka, hindi naman ibig sabihin, sinasabi mo na tama yung nakasakit sa iyo. Hindi. Nagpapatawad ka kasi gusto mong maging payapa ka sa iyong buhay. Pero pangatlo, mawawala lang ang galit sa ating buhay kung magkakaayos tayo. Mga kapatid, napakahalaga na ang buhay natin ay payapa. Kasi pag hindi ka payapa, magkakamali kang pipili at magdidesisyon sa iyong buhay. At tandaan niyo po, pag nagkamali ka sa pagpili, kaninong buhay ang sinisira mo? Ang buhay mo at ang buhay din ng ibang tao. Pag nagkakamali ka ng pinipili, sino ang sinasaktan mo? Ang buhay mo at ang buhay ng ibang tao. Kaya mga kapatid, hilingin po natin ito sa ating banal na misa. Oo, magalit ka. Pero hilingin natin ang grasyang pagpapala na magalit na hindi nagkakasala. At kung tayo man ay nagkasala dahil sa ating galit, naway patawarin tayo ng Diyos at magkaroon tayo ng lakas ng loob na humingi ng tawad sa ating mga nasaktan. At kung merong mang nakasakit sa iyo, manalangin din tayo, humingi tayo ng grasya. Naway mapatawad natin ang mga taong nakasakit sa atin para tayo'y mabuhay na payapa, na masaya, na pinagpala. You can never be blessed truly if you plant anger and resentment in your heart. Be free, please. Let go of your anger and forgive today. Amen. Mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao, labis na pagtatalo-talo at pag-aaway. Hinihiling natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom at tagapagkasundo. Ating itugon at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga taong at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan, at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya at pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Diyos na aming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa iyo, Ama,
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan, upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapaghiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nagkalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natubuan. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon, kami naway laging makasalo mo sa habang panahon. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isang bagay na nakakapangit sa atin ay ang galit. Wala pa po akong nakita na tao na ubod ng pagkaganda-ganda na may galit sa kanilang kalooban. Kahit natakpan mo ng makeup ang iyong muka, kahit na magsuot ka ng magandang damit, kahit na meron kang magandang bahay o magarang sasakyan, kapag may galit ka sa iyong isip at puso, papangit ang iyong paligid, lilitaw at lilitaw sa iyong muka. At nakakapangit din sa ating kaluluwa kapag tayo ay may galit. Bakit hindi maalis-alis ang galit sa ating puso? Ito ay dahil tayo ay nabubuhay pa rin sa nakalipas. Hanggat hindi natin maiwanan ang nakalipas at hanggat hindi tayo nabubuhay sa kasalukuyan, hindi mawawala ang galit sa ating kalooban. Isang nagiging hadlang ng bendisyon ng Diyos sa pagpapala ay ang ating galit. Kaya kung gusto mong gumaling sa iyong sakit, kung gusto mong maging masaya ka sa iyong relasyon, kung gusto mong pagpalain ka sa iyong negosyo, anong kailangan mong gawin? Kailangan linisin mo ang iyong isip at puso sa galit at sama ng loob. Hilingin natin ang pagpapala ng Diyos, naway maging malaya tayo sa galit na ito para mas gumanda at maging masaya ang ating buhay dito sa mundo papunta sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin.
at kayo ay pagpalain ng Diyos sa may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.